Hello, I'm John Paul Bimaguliano and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Madami ang tumaas ang stock last month dahil sa mga stellar games sa PBA 3x3 at PSL. Meron ding mga nadagdag dito sa list dahil may mga nakausap akong mga prospect na posible na sumali this draft kahit may one remaining season pa sa kanilang mga schools. Pero bago natin simulan, ay papakita po muna namin ang mga muntik nang nakapasok sa ating top 60. Sa rank 60 ay ang 6-feet shooting guard na si John Galinato. Hindi masyado maganda ang nilaro ni John sa kanyang final UAAP year. Pero ngayon sa PSL ay may ilang high scoring games na siya para sa San Juan na nagpapataas na ng draft stock niya. Sa rank 59 ay 6'5" power forward na si Rodel Gravera. Medyo unknown pa si Rodel no FEU days niya. Pero nang naglaro na siya sa MPBL at PSL para sa Quezon ay mas naipakita niya ang kanyang hustle at athleticism. May ilang player of the game na din siya. Pagpatuloy lang ito ay posibleng tumaas pa lalo ang stock niya at makuha kahit sa third round. Sa rank 58 ay ang 5'11" point guard na si JB Gallego. Sa rank 57 ay yung 5'11" shooting guard na si Jodel Puentes. Sa rank 56 ay yung 5'11" shooting guard na si Ralph Robin. Sa rank 55 ay yung 6'4" power forward na si James Tempra. Sa rank 54 ay yung 6'5" power forward na si RB Berjay. Limited lang ang naging playing time ni RB nung UAAP playing days niya. Pero sa last MPBL season ay naipakita niya ang kanyang versatility at outside shooting pagka binigyan siya ng playing time. Sa rank 53 ay 6'2" point guard na si Jed Colonia. Sa rank 52 ay 6'1" shooting guard na si Remy Huntley. Sa rank 51 ay 6'1" shooting guard na si Reggie Morido. Sa rank 50 ay 6'5" center na si Kevin Villafranca. Sa rank 49 ay 6'4" power forward na si Mark Neil Cruz. Sa rank 48 ay 6'5" power forward na si RJ Minerva. Medyo tumaas ang draft stock ni RJ ngayon sa PSL dahil kita mas lumapad ang katawan niya na mas nagpalakas ng inside game niya ngayon. Sa rank 47 ay 6-feet shooting guard na si Paul Garcia. Sa rank 46 ay ang 5'10" shooting guard na si Ray De La Rosa. Sa rank 45 ay 6'4" small forward na si Andre Durendes. Unti-unti ay tumataas na ang stock ni Andre dahil sa stint niya sa PBA 3x3. Magpatuloy lang ito o matulungan makapag-leg champion ng Terra-Firma ay di na malabong makuha siya sa third round. Sa rank 44 ay 6'7" power forward na si Darwish Bede. Sa rank 43 ay ang 5'11" shooting guard na si Jello Rason. Sa rank 42 ay ang 5'11" shooting guard na si Cyrus Torres. Sa FEU pa lang ay kilala na si Cyrus sa pagiging efficient 3-pointer. Pero mas malaki na ang chance na tumaas lalo ang stock niya dahil sa paglalaro ngayon sa PBA 3x3 para sa talk and text. Dito niya pwedeng ma-showcase na siya ang best wing outside shooter sa class na ito. Sa rank 41 ay 6'1" shooting guard na si AJ Miranda. Isa si AJ sa naging top wing scorer sa last NCAA season. Maituloy lang niya ang scoring na ito sa PSL at MPBL ay pwedeng mas tumaas pa ang stock niya. Sa rank 40 ay 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Medyo bumaba ang stock ni Arvin dahil sa kanyang ACL injury. Pero ngayon sa PSL ay malaking bagay ang kanyang outside shooting kung bakit nasa top ng ranking ngayon ng San Juan. Once bumalik na ang confidence ni Arvin at bumalik ang kanyang inside game, for sure ay tataas lalo ang draft stock niya. Sa rank 39 ay 6'3" small forward na si Miggy Cortesa.
Currently ay pwede na makuha si Miggy sa third round dahil sa kanyang reliable inside and outside scoring. At nagkaroon din siya ng decent career sa NCAA. Pero ngayon na naglalaro siya sa defending MPBL champion na Pampanga ay lalong tataas ang stock niya at baka sa second round ay makuha na. Sa rank 38 ay 6'3" small forward na si Joaquin Manuel. Malaking tulong talaga sa draft stock ni Joaquin na part siya ng champion team na Lasal. Pero para mas tumas pa ang value niya ay dapat makalaro muna siya sa MPBL o PBA 3x3 para maipakita uli ang 3 and D game niya at makatulong uli sa isang contending team. Sa rank 37 na yung 5'10" point guard na si Prince Carlos. Sa rank 36 ay yung 5'11" point guard na si Peter Alparo. Quality minutes at leadership ang naitulong ni Peter sa pagkakakampiyon ng San Beda sa NCAA. Kahit ngayon na maglalaro na siya sa ABL ay pwede na niya mas mapataas ang stock niya at pwede na mapick kahit sa third round na pwedeng makapirma sa isang PBA team. Sa rank 35 ay 6'4" power forward na si Abdul Sawat. Si Remogat ang Red Warrior na pinaka-pinag-usapan sa last season. Pero si Sawat naman ang naging second best local offensive player. Malaking bagay din ang leadership ni Abdul para mag-guide ang mga younger players ng UE. Pero kung mas mag-i-improve pa ang laro niya sa MPBL para sa Batangas, ay di lang sa third round pwede siya mapick at baka sa second round pa lang ay makuha na siya. Sa rank 34 ay 6'4" power forward na si Don Ochea. Tagal na inudlot ni Don ang pagsali sa draft pero ngayon na isa na siya sa masasabi kong PBA ready sa lista to. Makapasok lang ang Batangas sa finals na siyang starter sa upcoming MPBL season ay mas tataas pa ang kanyang value. Sa rank 33 ay 6'3" small forward na si Nat Cosejo. Masasabi kong isa na sa best of double offensive player si Nat sa lista to. At napatunayan niya yan sa pagkakakuha ng MVP sa NCAA All-Star. For sure ay may ilang scouts na ang nag-aabang sa kanya ngayon dahil ang mga gaya niyang role player ang kadalasang nakukuha sa third o kahit sa second round ng draft. Sa rank 32 ay 6'7" center na si Dave Ando. Isa si Dave sa may highest IQ at reliable outside shooting sa mga center sa lista to. Mas nag-i-improve na din ang kanyang physicality dahil sa paglalaro sa iba't ibang 3x3 international competition. Sa rank 31 ay 6'3" power forward na si Jopet Soriano. Bigla ang pagtaas ng draft stock ni Jopet sa kanyang final season sa NCAA. Dahil bilang starting power forward ay naging malaking bagay ang inside presence at hustle niya kung bakit nakuha ng Mapua ang number 1 sa standing ng NCAA. Tataas palalo ang stock niya dahil isa rin siya sa key player ng championship contender sa PSL na San Juan. Sa rank 30 ay 6'4" power forward na si JP Maguliano. Ang laki ng tinaas ng stock ni JP dahil sa kanyang improvement sa opensa. Patuloy ang pagtaas ng laro ni JP ngayon sa PSL para sa contender na Nueva Ecija. Sa rank 29 ay 6'9" center na si Tsutomu Tateshi. Sa rank 28 ay 6'3" power forward na si CJ Katapusan. Galing si CJ sa champion team ng UP. Pero sa last MPBL season ay mas naipakita niya ang kanyang individual skills at pagiging clutch. Mas tataas pa ang stock niya kung matutulungan niya mag-champion ng Davao Occidental sa PSL. Sa rank 27 na yung 5'11" point guard na si Robby Naibe. Tumaas talaga ang value ni Naibe na nakapasok sa finals ang CSB. Pero patuloy na tumataas ang stock niya sa last NCAA season dahil siya talaga ang naging second option ng Blazers para makapasok sa Final Four. Sa rank 26 ay 6'3" small forward na si Jason Credo. Nabigyan na ng playing time ni Coach Tab si Jason sa kanyang final UAAP year. Nagpakita naman ng quality minutes si Jason na pwedeng maging reason para makuha siya sa third round. Sa rank 25 ay yung 5'10" point guard na si Jared Brown. Biglaan ang naging desisyon ni Jared na iwan na ang Ateneo. Pero kung pagbabasehan ng kanyang one and done season sa UAAP, ay talagang second rounder si Jared. Dahil siya ang naging most consistent point guard ni Coach Tab kung bakit umabot pa din sa Final Four ang Ateneo na madami ang nawalang key players. Sa rank 24 ay 6'2" small forward na si Francis Escandor. Si Francis ang naging X-Factor at most efficient small forward ng Green Archers. Naging malaking bagay din ang efficient 3-point shooting ni Francis kung bakit nakuha ng Lasal ang kampyonato. Sa rank 23 ay 6'4" power forward na si Ace Sandagon.
Sa FTU pa lang ay kilala na si Ace sa kanyang athleticism at hustle. Pero ngayon sa MPBL at PSL ay lumapad na ang pangangatawan niya na pwedeng maging edge niya sa ibang power forward para makuha sa second round. Sa rank 22 ay ang 5'9" point guard na si Kurt Rayson. Medyo nag-struggle si Kurt sa kanyang final NCAA season. Isa si Kurt sa best scoring point guard sa list na to. Maliban dyan ay naging key player siya ng three-peat ng Letran at main point guard din siya ng recent champion sa MPBL na Pampanga. Sa rank 21 ay 6'3" power forward na si Mike Malonzo. Si Mike na ang masasabi kong most reliable big man ng naging contender na Bulldogs. Gamit ang hustle at rebounding ay natulungan niya ang NU makabalik sa Final Four. Ngayon, dala-dala niya pa din ang hustle na yan sa PSL para sa team ng San Juan. Sa rank 20 ay 6'5" power forward na si Vince Magbuhos. Biglang tumaas ang draft stock ni Vince sa kanyang final season sa UAAP dahil din ito sa pagiging veteran leader niya ng Adamson. Almost nakapasok nga sila sa Final Four. Bukod pa dyan, ay nag-improve na din ang kanyang individual offense. Siya din ang inaasahan ng Falcons pagdating sa clutch. Sa rank 19 ay 6'5" small forward na si CJ Payawal. Sa one and done season ni CJ sa UA ay nagpakita siya ng efficient outside shooting at high basketball IQ. Pwede pa tumaas ang stock ni CJ kung matutulungan niya ang Quezon makapasok sa finals ng PSL. Sa rank 18 ay 6'8" center na si Gio Chu. Limited lang ang naging exposure ni Gio sa UAAP. Pero alam naman natin na pagkagaling sa sistema ni Coach Tab ay talagang pinagkakatiwalaan ng mga scouts at napipik na mataas. Sa rank 17 ay ang 6'4" small forward na si James Spencer. Alam naman natin ang reliable outside shooting at championship experience niya sa UP. Pero ang paglalaro niya sa NBL 1 ngayon, ang biglang papataas ng kanyang draft stock gaya ni Brandon Bates. Sa rank 16 ay ang 5'8" point guard na si Mark Nonoy. Sa UST pa lang ay kilala na si Nonoy sa kanyang instant scoring at pagiging deadly sa transition na nagamit niya kung bakit nagkampiyon ng Lasal. Pero ngayon na maglalaro na siya sa MPBL para sa Iloilo, ay posibleng mapataas niya pa ang kanyang value at maging late first rounder sa upcoming draft. Sa rank 15 ay 6'6" center na si Ben Phillips. Talagang limited lang ang nakuhang playing time ni Ben sa kanyang final year sa UAAP dahil sa lalim ng big man rotation ni Coach Topex. Pero tuwing nagagamit siya ay nagbibigay siya ng solid contribution lalo na nung playoffs. Kaya't for sure ay madami ng scouts ang nag-aabang sa serbisyo ng champion big man. Sa rank 14 ay 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Matagal nang kilala si LJ na isa sa best point guard in college. Pero this season, mas napataas niya pa ang kanyang draft stock dahil sa mga clutch plays at pagiging part ng UAAP Mythical 5. Pero mas masusolidify pa niya ang pagiging first rounder kung matutulungan niya ang Quezon magkampiyon sa MPBL. Sa rank 39, 5'10" point guard na si Jerome Lastimosa. Medyo bumaba ang draft stock ni Jerome dahil sa kanyang ACL injury. Pero dahil sa kanyang elite skills ay malabong di siya makuha sa first round ng draft next year kahit loaded pa ito. Sa rank 12 ay ang 6'4" power forward na si Brandon Ramirez. Patuloy na tumataas ang draft stock ni Brandon dahil bukod sa dinodominate niya ang mga big men sa PBA 3x3 gamit ang kanyang physicality ay mas naging reliable na din ang outside shooting niya. Kahit siya ang naging top scorer from leg 1 to leg 5 dahil dito ay malabo nang di pa siya mapick sa first round. Sa rank 11 ay 6'2" shooting guard na si CJ Cancino. Sa UST pa lang ay kilala na si CJ sa kanyang all-around game. Pero sa UP naman niya na ipakita ang kanyang individual offensive skills. Maganda naman ang naging final UAAP season ni CJ kahit kinapos sila sa championship. Pero ngayon ay pwede niya uli pataasin ang draft stock niya kung madadala niya ang Iloilo sa MPBL Finals. Sa rank 10 ay 6'6" small forward na si Kobe Paras. Matagal-tagal na din wala sa basketball scene si Kobe. Pero once sumali na siya sa draft, ay imposible hindi siya makuha sa first round dahil sa kanyang elite athleticism at overall skills. Sa rank 9 ay 6'5" power forward na si Lawrence Domingo. Si Lawrence na siguro masasabi kong isa sa mga PBA ready na talaga. Kaya't sa mga na-contender na naghahanap ng instant impact right on the get-go, ay pwedeng i-consider itong si Lawrence sa kanilang first round pick. Sa rank 8 ay 5'11" point guard na si Evan Nelly. Na-solidify na ni Evan na siya ang top point guard sa class na ito sa last UAAP season. Malaking bagay ang leadership at decision making ni Evan sa clutch kung bakit nakuha nila ang kampyonato. Isama mo pa na naging part siya ng Mythical 5 at isa siya sa may pinakamataas na basketball IQ sa list na to.
Sa rank 7 ay 6'7" power forward na si Kai Balungay. Sa unang season pa lang ni Kai sa Ateneo ay naging key player na agad siya at naging malaking tulong sa kanilang kampyonato. Kaya kung sakaling tutuloy siya sa next draft ay dadami ang options na pwedeng maging top 5 pick. Sa rank 6 ay 6'3" small forward na si Justin Gutang. Si Justin na siguro ang pangalawang Pinoy sa KBL na nagdo-dominate ngayon after Abando, gamit ang kanyang highlight plays at elite scoring. Kaya kung sumali na siya next draft, ay isa siya sa abangan ng mga coaches na naghahanap ng young elite wing player. Sa rank 5 ay 6'6" power forward na si Will Gozum. Gaya ng last season, ay masasabi kong si Will pa din ang naging most dominant big man sa NCAA this year. Magiging surefire top 5 pick na talaga siya kung madodominate din niya ang mga big man sa PSL at MPBL. Sa rank 4 ay 6'5" small forward na si Robin Duncan. Isa din sa inaabangan na sumali next year ay si Robin na may potensyal maging malayang Danny Sigel caliber sa PBL. Sa rank 3 ay 6'10" center na si CJ Lane. Ngayon pa lang ay todo paghahanda na si CJ sa draft. Kahit di na ako magtataka pagdating ng combine ay tumaas lalo ang stock niya at makuha kahit sa top 3. Dahil ang mga gantong size ang mga in-demand ngayon sa PBA. Sa rank 2 ay 6'9" center na si Justin Baltazar. Kahit sa last 2 draft ay surefire top 3 pick lagi itong si Balti. Ang masasabi kong best amateur player ngayon sa Pinas. At ang best prospect pa din sa class na ito ay 6'2" shooting guard na si Cedric Berfield. Alam naman natin na nahahanay ang kalibre ni Berfield kila Mikey at Holt dahil sa kanyang NBA G League experience. Pero napatunayan din niya yan sa last East Asia Super League kung saan niya dinominate ang talk and text na talagang generational PBA talent siya na pag-aagawan once sumali na sa draft. Nagsisimula na ang All Filipino Conference. Kaya't unti-unti ay dumadami na ang prospect na nagpaplano sumali sa next draft. Expect natin na sa mga susunod na buwan ay meron uling mga mag-skip ng final year at sumali na din sa draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.